Nagbabalik ang Larigadon Live. Katulad ng ating nabanggit kanina, makakapanayam natin ngayong gabi si Executive Director Maria Criselda C. ng National Wages and Productivity Commission para pag-usapan ang kakapasalamang na wage hike sa NCR at ang iba pang trabaho ng komisyon. Magandang gabi, Executive Director C. At maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At pag-uusapan natin ang mainit-init pang pangyayari dito sa NCR increase of wages na pumatak na 50 pesos a day. Sa unang katanungan, umpisahan natin sa gagampanin ng inyong tanggapan tungkol doon sa mandato ng National Wage Productivity Commission. I understand that this increase is only for the NCR. Ano pa ang gagawin ng Productivity Commission doon sa iba pang mga natitira na mga wage boards? Magandang gabi po, Sec. Larry. Sa atin pong commission, kami ho, ang mandato po namin ay magpasa ng mga guidelines para po sa ating Regional Tripartite Wages and Productivity Board, lalo na po sa kanilang wage determination process. So tulad po ng nabanggit nyo kanina na sa NCR po nagtaas na ng minimum wage na 50 pesos at inaasahan natin na yung ibang regions na mag-anniversary na rin po yung kanilang mga wage order ay mag-conduct na rin po ng mga wage consultation sa darating, ito pong July at darating na August at September po. Okay. Ang sinabi ninyo kanina ay kayo ay nakikipag-ugnayan sa mga regional wage boards. At paano ninyo ginagawa yan? Ano ang inyong role? Kayo ba ay mayroong supervisory and control or supervision dito sa mga wage boards? O nag-oversee kayo? Ano ang talagang role ng Productivity Commission? Ang National Wages and Productivity Commission po is a policy-making body. Oo. So kami ho yung nagtatakda ng mga guidelines na susundin ng mga regional boards sa kanila pong pagpapasa ng minimum wage. So kung halimbawa hong nag-issue ng wage order ang isang regional board tulad po ng nasa NCR ngayon, dadaan po yan sa affirmation ng commission. Titignan namin kung nasunod ng tama yung mga proseso bago sila makapag-issue ng wage order. Kaya kung mapapansin po ninyo, bagamat na-affirm po nila yung kanilang wage order ng June 16, kami naman po sa commission ay nagkaroon po ng meeting at in-affirm po namin yung kanilang wage order noong June 26 po. Ang ibig sabihin ba dito kapag nagpasa ng increase ang wage board, ito ay kailangan pang aprubahan ng Productivity Commission? Hindi po pag-approve yung tawag namin doon. Kung hindi i-affirm lang po namin yung pong na-approve na minimum wage rate na binigay po ng NCR or ng regional board. May ugnayan ba kayo sa DOLE? Paano kayo nakikipagtulungan sa DOLE or sa Department of Labor and Employment tungkol dito sa mga increases na ito? Salamat po sa tanong. Yun pong National Wages and Productivity Commission is an attached agency of the Department of Labor and Employment. Naka-attach po kami sa DOLE for policy and program coordination. At ang amin hong cluster head ay si Undersecretary Bobot Bitonio. At sa commission po, umuupo po si Secretary as the chairman of the commission. Yeah. Etong nangyari na NCR wage increase na ito ay dahil na rin sa rekomendasyon ng Regional Wage Board. Pero kamakailan lamang ay nagkaroon ng matinding usapin dito sa Kongreso at sa Senado tungkol dito sa mga legislated wage increase na kanilang pinaplano. Maaari nyo ba ipaliwanag ano ang kaibahan ng legislated wage increase at ang itong recommendations ng Wage Board? Nakalagay po sa RA 6727 or the Wage Rationalization Act na dapat regionalized po yung
pagtatakda ng minimum wage. Kaya ho na-create ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Meron po tayong 16 RTWPBs nationwide. At bawat regions ho ay sila ay may mandato na determine yung minimum wage na para sa kanilang region na sa tingin nila ay naaangkop doon po sa socio-economic, sa prevailing socio-economic conditions na meron po sila sa region. So decentralized po yung ating wage determination function. Anong basis ng determination nila niyan? Meron kung magkano ang living expenses doon sa mga lugar na yan at saka yung mga presyo ng mga bilihin. Kasama po yun. There are 10 factors po or criteria that are identified in the law that the board considers every time that they conduct wage deliberation. So pwede po nating i-group into 3 major categories. Yun pong 10 criteria na yun. Yung needs of workers and their families, yun pong employers' capacity to pay, at saka ano naman po yung requirements ng economic development natin. So every time that the board sit down to discuss this, kaya ho kasama dun sa procedure po ng wage determination natin ay mag-conduct po sila ng consultations, several consultations with different key stakeholders. Katulad po dito sa NCR, nagkaroon ho sila ng consultation, separate consultation for the management sector, separate consultation with the labor sector, and then tsaka ho sila nagkaroon ng public hearing. Dito naman po sa public hearing, lahat ay inaanyayahan, lalong-lalo na yung merong sa tingin nila ay may stake sila dito sa issue ng wage increase. Sila ay iniimbitahan doon at sila ay binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. At lahat na po ng ito ay nagiging input ng ating mga regional boards sa kanila pong pag-analyze ng wage conditions sa kanila pong mga regions. At bukod pa po dyan, ang technical secretariat po ng board, katulad po namin sa commission secretariat, ay nagbibigay po sa mga wage boards ng iba't ibang wage scenarios na pwede nilang i-consider bago ho sila magdesisyon. So meron po tayong ginagamit na mga iba't ibang formula na pwede ho nilang gamitin. Depende po doon sa kanilang pag-analyze ng socio-economic conditions sa region. So ito po ay naiiba doon sa legislated wage increase na hinain po sa dalawang mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan. Dahil ang sa kanila pong mga bills ay across the board po sa lahat ng rehiyon, yung gusto po nilang increase na 100 pesos at saka meron pa rin hong 100 pesos for the Senate, 200 pesos sa atin pong Kongreso, at meron din hong mga panukala na igawin pong isang rate na lang yung minimum wage. So national minimum wage po yung ibang bills. So sa lahat po ng mga hearings na ginawa po ng ating Kongreso, kami naman po ay actively na uma-attend po doon po sa kanilang mga hearings na ginagawa. At patuloy po kaming nagbibigay ng technical input sa kanila on the basis of our experience po. Yung ano sa tingin ninyo, yun bang legislated wage increase na halimbawa yung 200 pesos, yun ba ay beneficial and advantageous to all the stakeholders? Ang amin... Or sa tingin ninyo ay hindi yun angkop sa bawat sitwasyon? Ang stand po ng Department of Labor and Employment ay dahil sa ang minimum wage determination function po is just a delegated authority from the Congress. So lagi pong sinasabi ni Secretary Benny Laguesma na we submit to the wisdom of the Congress relative to this. At ang amin pero po lang ang amin po lang concern is that base po sa aming experience, kung masyado hong mataas yung ibibigay natin na increase, maaaring magkaroon ng negative impact
lalong-lalo na po doon sa tinatawag natin na macroeconomic fundamentals natin like the GDP growth, yung economic growth natin, sa inflation po, maaari siyang tumaas at baka ho hindi natin ma-maintain yung inflation target po ng ating BSP na 2 to 4%. At yun din pong ating employment condition, baka ho tumaas yung ating unemployment na iniiwasan po ng ating gobyerno para po ma-ensure na ang ating mga kababayan ay engage into productive activities by being employed. Yun po ang atin pong tinitignan po doon. At katulong po namin ang DepDev or yung Department of Planning and Development sa pag-analyze po ng impact ng nitong mga amount na to. At kung mapapansin niyo po, nag-release po yung economic team ng kanila pong analysis tungkol sa impact ng 200 pesos. At lumalabas po sa kanilang analysis na maaaring bumaba yung ating GDP growth, maaaring tumaas yung unemployment. Kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 300,000 jobs po yung mako-compromise. So mga ganun po yung analysis na ginawa po ng economic team ng ating gobyerno. At siguro maapektuhan din ng malaki ang mga micro, small, and medium enterprises because as of now, there are 1,246,373 registered MSMEs. And pumapatak lamang na there are only 4,640 na mga companies na talagang makukonsider natin na mga big companies. So, out of this, more than 1,200,000 na micro, small, and medium enterprises, nandito yung around 95% of our employment jobs, dito talaga nakalaan. Sa tingin nyo ay ano ang magiging epekto nito kung sakasakaling magkaroon ng wage increase ng legislated na sa tingin ng iba is more on political decision rather than a well analyzed and evaluated increase. Yeah, tulad po ng nabanggit ko kanina. Yung 300,000 jobs na yan, ay yan lang ang mawawala kung sakasakali na Ayan po yung lumabas sa estimate po ng ating economic team. At sa pangkalahatan, atin pong tinitignan na every time na i-issue ng wage order ang mga regional boards, binabalanse po natin lahat talaga ito. Nabanggit nyo rin kanina yung GDP na maaaring maapektuhan. Opo. In fact, ang projection ng Central Bank na magiging GDP natin by this 2025 is around 6.2%. Opo. And according to the World Bank naman, maaring mag-slide down daw yan ng nasa 5.8% ang GDP growth at hindi maaring matupad yung sinasabi ng ating Central Bank na around 6.2%. Sa tingin nyo kung talagang maipush itong 200 pesos na legislated wage increase, ito'y talagang makakababa ng ating GDP? Yun pong estimate na ginawa po ng economic team natin, mga nasa 1 percentage point po yung ibababa. So kung halimbawang nabanggit nyo na 6.2, bababa po yan ng mga 5%. Talaga, malaking dago. Malaking rin po yun. Kaya nga po, ang ating mga regional boards, lagi po silang very careful na i-balance yung interest ng ating mga manggagawa at doon sa kakayahan ng mga employers. Tama po yung nabanggit nyo kanina na napakalaking porsyento ng ating mga establishment ay nasa micro sector. At kaya ho, isa sa mga concerns natin is every time that we have to issue a wage order, how will it impact on the micro establishment? Because one of the thrust of the government is to
formalize our informal sector kasi marami po tayong nasa informal sector. So, yung formalization strategy po natin, baka magkaroon ng negative impact. Kung sakasakaling ito pong maliliit na kumpanya ay hindi makasunod doon po sa proseso. Bagamat meron pong reprieve na nakalagay sa ating batas na yung mga wholesale and retail trade establishments na merong Employing less than 10. ay pwede po silang mag-file ng exemption. Alam mo, hindi masyadong alam ng karamihan yan na mga nagninegosyo na pagka ang iyong negosyo ay nasa retail and service ay kapag nag-i-empleyo sila ng less than 10 ay hindi naman sila kinakailangang sumunod sa mandated wage increase or sa mandated minimum wage. Maaari ba ipaliwanag pa yan? Dahil maraming hindi nakakaintindi niyan eh. Salamat po, Sec. Larry. In fact, hindi po outright or automatic exemption po yun. By application po. So, ibig sabihin kung yung retail and service establishment employing 10 or less ay hindi nag-apply for exemption, kailangan po niyang sumunod. Pero kapag siya ho ay nag-apply for exemption at nabigyan po siya ng exemption ng saan naman sila nag-a-apply sa board niyan? po, sa regional sa board. Sila mismo. po ang niyan at meron din pong process Hindi dyan. hindi sa DOLE mismo. Sa board. Sa board po, sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na kung saan nag-ooperate yung business nila. Paano sila makikita? Dahil kung regional pala yan, meron ba mga regional offices? Meron po kaming mga regional offices ang aming 16 Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Ito ay kasama rin ng offices ng DOLE. Yung iba po ay kasama sa offices ng DOLE, yung iba naman ay they have their own dahil attached agency po kami ng DOLE. In fact, napansin nga po natin na marami rin ba nag-apply? Actually, hindi na ho kasing dami nung early 90s. Actually, hindi ho lumalampas ng 100 bawat isang region. Minsan po nasa 50 lang. So, ibig sabihin po nun, yun ay sign na maganda ang ating economy. So, yun ho ang mga binabantayan din natin every time na nag-i-issue ang wage board ng wage order, kung tumataas ba yung application for exemption o wala namang nag-a-apply. So, ibig sabihin, na-accommodate or na-absorb ng atin pong, lalo na yung mga maliliit na kumpanya, yung increase po na binibigay ng Meron pa bang ngayon, yung tinatawag na apprentice salary? Ang alam ko po, meron pa po na ipinapatupad ang TESDA dyan. Oo. At ito naman ay 75% po of the nag-a-apply minimum din sila wage. ng exemption dyan. Or nag-a-apply sila ng apprenticeship po. Ng apprenticeship. Opo, ang mga kumpanya po na meron mga apprentices ay kailangan mag-apply din po niyan para po maka-avail po sila ng 75% minimum wage. Opo, for the apprentices. Maaari ba ipaliwanag kung ano ang nakapaloob dito sa micro, small, and medium enterprises? Kung ilang tao ang ini-empleyo nila? Ang ini-employo po ay not more than 10 Yung po. sa micro? Opo, not more than 10. Not more than 10. Opo. Yung small? Sa small po, kundi po ako nagkakamali, ay nasa 50 to 100. Tapos sa medium ho ay hanggang 199 at ang large po ay 200 and above. So, may mga proseso naman ang pag-a-apply ng exemption. Opo, meron pong proseso. In fact, tulad po dito sa NCR, so magiging effective po yung wage order ng July 18. So meron pong 75 days from the publication of the wage order. So ngayon po yung publication ng wage order ng NCR, kaya ho yung period of exemption ay hanggang September 15 po na pwedeng mag-apply yung ating mga
wholesale and retail trade establishments employing not more than 10 workers. So, liwanagin ko lang muli sa ating mga taga-pagsubaybay na ang application para sa wage exemption ay hanggang September 15. Kaya kung sa tingin ninyo, yung mga kumpanya ay hindi kayang magbayad ng itong panibagong increase ng wage order ay dapat ay before September 15 ay kayo ay mag-apply na. Tumungo kayo sa mga regional wage boards. No? Sa ating pagbabalik, aalamin natin ang iba pang plano ng National Wages and Productivity Commission para sa mga susunod na buwan. Kaya tutok lang at ito pa rin ang Largadon Live! Dumako naman tayo dito. Epektibo sa simula July 18 ang kaka-affirm ninyo lang na 50 pesos daily minimum wage hike sa NCR. Palawakin natin ang usapan tungkol dito. Ito ba ay paano ninyo ipapatupad dito? At dito ba ay talagang sa inyong experience ay marami ang sumusunod agad dito sa wage increase na ito dahil July 18, malapit na. That's only about 3 weeks from now. Effective na itong 50 pesos na wage increase sa NCR. Paano ninyo ito pinapatupad? Ang mga field offices po ng ating Department of Labor and Employment ay inatasan na po ni Secretary Benny Laguesma na paigtingin yung implementation po, siguraduhin na ito po ay mapapatupad ng mga kumpanya sa pamamagitan po ng Labor Inspection Program ng Department of Labor and Employment. At bukod pa po dito, yun pong ating mga regional board sa NCR ay magsasagawa po ng wage information campaign sa NCR, sa lahat ng field offices. At kasama po doon sa advocacy na yon, yung kanila pong pagbibigay ng technical assistance din doon sa mga establishments na magkakaroon po ng wage distortion. Oo, yan ang malaking issue yan, yung wage distortion. Naranasan ko yan nung ako ay nasa human resources development practice pa. Dahil aside from being a lawyer, dahil ang aking expertise noon ay labor and industrial standards, no, and industrial relations. At doon ko naranasan na doon sa mga kumpanya na hawak ko ay nakakaranas ako doon na bigla na lang may sumusulpot na taga-dole at pinapaproduce sa amin. Gusto nila makita yung records ng mga sweldo at nagpapatawag ng random na mga tao kung ito ba ay talagang tunay na tinanggap nila. Yan ba ay patuloy ninyong ginagawa? Mas pinapaigting pa ninyo? Opo, yun po ang instruction ni Secretary. Ni Secretary Benny Laguesma. Para po ma-ensure na nagko-comply po yung ating mga company. Oo, napakaganda niyan kasi ang ginagawa, ako ang naranasan ko dyan dati, kahit nung ako ay nasa UST pa, ay dumadating ang mga taga-representante ng DOLE nang walang abiso. Opo. Walang pasabi. Although, naman sila, mga very professional ang approach at na magagalang, nagpapakilala na meron silang inspection authority at gusto nilang makita ang mga payroll at yung payslip ng mga tao. At ang kainaman pa niyan ay nagpapatawag sila ng mga 5 tao na random tatawagin doon sa listahan. At talagang kinakausap sila kung kamusta naman ang pagpapatupad ng mga wage orders. Siguro lalo pa itong pag-igtingin at sa karanasan ko, dahil malaki yung kumpanyang kung saan ako nagtatrabaho noon, ay yun ay ginagawa nila. Pero ito ba ay pati na rin yung mga maliliit na kagaya ng mga micro, small and medium enterprises ay ginagawa din ito ng DOLE ngayon? Opo, ginagawa po yan ng ating labor inspection system. Bagamat nagkaroon na po ng ibang mukha yung labor inspection system natin. Pagdating po sa micro establishments, instead po na
punitive yung approach, development approach po yung ginagamit, Ang ginagamit. doon. Oo. So, ang tawag po natin doon ay technical assistance visit instead na inspection. Oo. Para po, kapag ka po tinignan yung listahan po for inspection at may mga areas na nakitang kailangang i-comply or i-improve ng establishment, binibigyan po sila ng technical assistance ng regional office or field office ng Department of Labor at binibigyan ho sila ng tamang panahon para po ma-comply po yung lahat ng requirements, para po makatulong na rin tayo na gumanda yung kalalagayan ng relasyon ng employer at ng workers po. So, yun po ngayon ang ginagawa natin. At lumalabas naman po doon sa inspection report ng atin pong mga regional offices na maganda naman ho yung compliance rate. In fact, last year, hindi ho bababa sa 90% yung compliance po rate. ng mga Talaga? establishments po na na-inspect ng ating Maganda. mga labor inspectors. Nabanggit nyo kanina, technical na assistance ang inyong approach. At ang isa sa pinakamalaking problema na naranasan ko niyan when I was still involved in human resources development, management, ay yung tinatawag natin na mga wage distortion. Opo. So, kung minsan, yung kumpanya mismo ay nahirapan na resolbahin yung bagay na yan dahil hindi nila alam kung paano nila i-increase yung mga tinamaan ng distortion. Meron ba kayong mga eksperto sa bagay na ito na inyong pinapadala sa mga kumpanya kung sila ay nagkakaroon ng problema tungkol dito? Opo, ang kailangan lang po nilang gawin ay makipag-ugnayan sa ating regional board at sila po ay pwedeng magbigay ng technical assistance. Meron po tayong iba't ibang formula na pwedeng gamitin. Na depende po kasi doon sa magiging objective ng wage distortion mechanism. Pwede pong i-customize base po doon sa mga formula na pwede nilang pagpilian. So, hindi ho porky 50 pesos yung ibinigay na increase sa minimum wage. Ay kailangan 50 pesos din across the board. Pwede napakahirap nga ng issue na yan eh. So, depende po syempre yon sa status ng company kung gaano ba kalaki or kaliit yung kanyang profit margin para naman ho maging competitive pa rin yung firm. So, nagbibigay po tayo ng technical assistance doon. Pumunta lang po sila sa pinakamalapit na regional board sa kanila pong area. In fact, nagbibigay ho kami ng seminar, libreng seminar or learning session po yung tawag namin dyan, na ibinibigay po natin sa mga, lalong-lalo na po sa mga HR officers po. Talagang dapat na gawin yan. Sapagkat napakahirap resolbahin yan dahil kung minsan pagka nagkakaroon ng increase na kagaya niya, 50 pesos, tatamaan nila dyan yung mga may sweldo na 5 taon na nasa kumpanya, lalampasan ngayon ng minimum. Pero hindi naman sila covered. Kaya yan ay talagang merong formula na dapat na sundin para maibigay rin ang increase doon sa mga tinamaan ng wage distortion. Ang isang dahil matagal ako na nasa human resource development ng mga kumpanya ay ang isang naisip ko rin na paraan sana na makapagbigay ng karagdagang sahod o benepisyo sa mga manggagawa ay yung talagang tinatawag nating productivity-based incentives. Ito ba ay meron ba kayong formula tungkol dito o meron kayong programa tungkol dito na halimbawa ay yung isang kumpanya ay halimbawa tumubo ng 10 milyon sa isang taon ay kung pwedeng a certain portion or percentage of the net income should be given as a bonus to the employees. Meron ba kayong mga ganung pag-encourage sa ating mga kumpanya? Mabuti po na banggit nyo yan, naitanong nyo yan. Meron po kaming sariling module tungkol po sa productivity improvement and incentive schemes na pwede pong i-implement ng ating mga establishments. Again, dito po, ang ginagawa muna namin ay nagko-conduct muna kami ng analysis doon sa firm kung ano yung mga areas for improvement
Pagkatapos tinutulungan namin silang mag-identify ng mga key performance indicators nila para po kung sakasakaling yung mga indicators na yon, halimbawa ay ma-meet nila yung target, etc. Meron pong mga incentive schemes na pwedeng i-implement para naman po ma-share talaga nung work, nung management, yung kita sa ating mga manggagawa. In fact, bukod po sa pagdedetermine ng minimum wage, ang twin mandate po kasi kami, yung isang mandato ay nakatuon po dito sa advokasya na kung paano may strengthen po yung link between wages and productivity at the firm level, na hindi ho kailangang umasa lang sa minimum wage increase. Sa mga mandated. Opo. Dapat po kasi at the firm level, nag-i-implement sila ng mga productivity programs at by way of these incentive schemes ay maibahagi ho ng mga employers yung bunga ng productivity sa kanila hong mga manggagawa. Siguro dapat i-encourage yung magkaroon ng labor management council para napag-uusapan yun within the company. Kasama po yun sa advocacy po na pareho naming ini-implement with the National Conciliation and Mediation Board. So yun po ang yun po ang aming partnership pagdating po sa pag-organize nila niyan. Kasi napakaganda sana na yung kumpanya at yung labor ay magkaroon din ng mga talagang mga arrangement o mga gawa, yung mga sistema. Na magkaroon sila ng mga karagdagang sahod at benepisyo na hindi nadadaan sa mga collective bargaining agreement or kasi puwersahan yung CBA o kaya ito mga mandated wage increase. Na sana yung mga kumpanya ay magkaroon din ng kultura na pagka tumubo kayo ng malaki, magbigay kayo ng karagdagan. At ang kagandahan din ganyan sa mga productivity-based incentives ay yung kung halimbawa hindi naging maganda ang sitwasyon ng kumpanya, hindi naman sila obligadong magbigay. Dahil kasi depende yon sa productivity nga Kaya siguro dapat yun ang i-encourage pa natin na maging practice ng ating mga kumpanya at ang mga manggagawa. Yeah, tama po kayo dyan. In fact, kami po, we're doing an advocacy na ma-repeal po yung tinatawag natin na Productivity Incentives Act of 1989. Kasi yun po ay practically, ang tawag na natin doon ay dead law. Kasi nakaset po doon yung paano yung sharing, paano i-improve yung productivity na dapat pinapaubaya mo doon sa mga sa Labor Management Council. Tama po yun. So, yun po yung mga innovations na gusto naming isulong doon sa bill na yun. Dapat pala magkaroon kayo ng lobby upang ma-repeal or ma-amend itong batas na ito. Opo, noong pong nakaraang Congress, pumasa na po iyan sa third reading sa lower house. Pagdating po sa upper house, dinidiscuss na rin po sa committee level, hindi lang ho nakaabot sa pagsasara ng Congress. Kaya ngayon ho ay i-refile po ulit. Naghahanap po kami ng mga sponsors po namin dyan. Lumapit agad kayo kay Speaker Martin Romualdez kasi siya ay bukas ang kanyang kaisipan tungkol sa mga bagay na yan. Sige po sir. Salamat po sa inyong payo. Napakaganda ng naging usapan natin ngayon at napakaraming mga impormasyon na ating naibigay sa ating mga kababayan. At kung meron man ako mga hindi naitanong o naihatag na mga usapin, ay maaari kayong makipag-ugnayan direkta sa ating mga manunood upang makapagbigay pa kayo ng iba pang mga impormasyon na hindi natin napag-usapan. Yes po. Gusto ko lang pong ipaalala sa ating mga enterprises na sa darating na July 18 ay effective na po yung wage order ng NCR at kami po sa Department of Labor and Employment ay umaasa sa ating mga kumpanya na sila ay tatalima mabuti dito sa bagong wage order sapagkat ito po ay hindi lamang legal requirement na kailangang sundin ng ating mga enterprises. Ito po ay commitment from their end para po ma-ensure na matulungan natin ang ating mga manggagawa na tumaas yung kanilang kita at magkaroon
ng maayos na pamumuhay at gayon din para makatulong tayo sa pagpapaunlad ng ating bayan. So, yun po, Ms. Aseklari, salamat po sa pagkakataon na Alalahanin natin na yung mga kumpanya, dapat ang kanilang polisiya ay ang sweldo ay hindi bayad lamang, kundi ito ay isang social responsibility. Tama po yan, sir. Oo. Ayan mga kababayan, nakapanayam natin si Executive Director Maria Criselda C. At maraming salamat at napakaganda ng inyong mga impormasyon na binigay sa ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, hanggang sa susunod na Biyernes, samahan niyo ulit ako mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV4 para talakayin ang iba pang mainit na usapin sa ating lipunan at ang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong papasek, Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live!